ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus ang ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. No? Mga kapatid, alam po natin na ang ating buhay ay hindi perpekto. At wala namang buhay na perpekto. Tama po ba? No? Lahat naman po tayo nakakaranas ng hirap, nakararanas ng pagod, nakararanas ng sakit, at nakakaranas ng iba't ibang dalamhati sa buhay. Pero tandaan natin, sa kabila ng pagiging hindi perpekto ng buhay, meron pa rin itong kagalakan. Hindi naman habang buhay malungkot ka. Hindi naman habang buhay may problema ka. Hindi naman habang buhay umiiyak ka na lamang. Dahil ang buhay, sa kabila ng pagiging hindi perpekto, nakakaranas pa rin tayo ng kaginhawaan. Nakakaranas pa rin tayo ng kasaganahan. Nakakaranas pa rin tayo ng kagalakan. At bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, tila ang Panginoong Jesus ay nagpapaalam. At anong klaseng pagpapaalam ang sinabi niya sa kanyang mga alagad? Sabi ni Jesus, "Kaunting panahon na lamang at hindi niyo na ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita." Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, ano ang sabi? Ang mga alagad nagtatanungan, ano kaya ang ibig sabihin ng talinghaga ng Panginoon? Ano kaya ang gustong parating sa atin ng Panginoon? Nakakaunting panahon na lamang, makakasama natin siya, sa kakaunting panahon na lamang, natin siyang makikita.
Pero sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, alam ng Panginoon na sila ay nagtatanungan. Kaya paano pinaliwanag ng Panginoon ang kanyang mga katagang sinabi? Sabi niya, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ibig sabihin mga kapatid, kung makaranas man tayo ng pighati, makaranas man tayo ng kalungkutan, ito ay hindi panghabang buhay. Kung makaranas ka man ng problema, hindi ito panghabang buhay. Kung sa mga oras na ito, ikaw ay nalulungkot, hindi ito panghabang buhay. Bakit? Dahil may pangako si Jesus. At ano ang pangako sa atin ni Jesus? Kagalakan. Kagalakan. Ibig sabihin, sa buhay natin, ang problema dapat pinagdadaanan. Pero hindi dapat tinatambayan. Di ba kasabihan yan ng mga kabataan ngayon? Ang problema, dumadaan lang yan. Pero hindi siya tinatambayan. Dahil alam natin na may pangako si Jesus. At ano ang pangako ni Jesus? Kagalakan. Kaya yung kagalakan na yon, yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung kagalakan at pangako ng mahal na pong Jesus Nazareno ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang buhay natin ay hindi lamang puno ng kalungkutan, kundi ang buhay natin dapat puno ng kagalakan. Kaya po siguro sa araw na ito, naniniwala po ako, lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Lahat naman po tayo marahil nasaktan. Pero mapapansin natin dahil sa kabutihan ng Diyos, ang lahat na pagtatagumpayan, ang lahat na lalagpasan dahil si Jesus ay may pangakong kagalakan. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, sa tingin mo, wala ka ng pag-asa, kung sa mga oras na to, sa tingin mo, puno ng sakit ang iyong puso. Kung sa mga oras na ito, alam mo na wala ka ng matatagpuan, manalig ka. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi panghabang buhay na kalungkutan, kundi ang pangako ni Jesus ay panghabang buhay na kagalakan. Amen.